Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Isang magandang umaga po mga kamanggagawa. Ngayon po ay kalabing-1 ng Marso, araw ng Miyerkules. Hatid muli ng Department of Labor and Employment ang DOLE sa AFP Radio. Ako po ang inyong likod, Carla Malabat. Ako naman po si Tim Laderas. Hatid namin ang isang oras ng talakayan ng mga napapanahong balita at mga mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Bumati muna tayo partner sa ating mga kamanggagawa na nakasubaybay sa atin via the Armed Forces Radio Channel, of course sa DWDD 1134 kHz. At syempre mapapanood nyo rin po kami via live stream sa aming pong Facebook pages, ang Department of Labor and Employment, pati na rin sa AFP Radio DWDD official Facebook pages. Kaya i-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas maraming pang kamanggagawa at namumuhunan ang paabot ng ating programa. Ayan, magandang umaga po mga kamanggagawa. Siyempre sa ating mga namumuhunan, no, employers na nakikinig sa ating programa. Siguro partner, nagulat sila, no? Kasi every Tuesday tayo na dito. Pero ngayon po ay Miyerkules at yes, meron po tayong DOLE sa AFP Radio today. Yes, partner. Ito Wednesday episode yan. Temporary. Yes. Pansamantala. Oo. Dahil next week, Tuesday, balik ulit tayo sa regular schedule. At kahit nag-iba ang ating schedule, partner, tuloy-tuloy pa rin ang ating paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga programa at serviso ng Department of Labor and Employment. Yes, tama yan, partner. At syempre gusto ko rin i-highlight today, partner, kung hindi pa nila napapansin, no? Tayo ay naka-purple. Yes. Ito medyo tumabi ako para makita na naka-purple ako. Syempre yan naman ay bilang pakikiisa pa rin natin sa advokasya kaugnay nga ng ating National Women's Month celebration. At yun nga, may tinatawag kasi tayong Purple Wednesdays. At syempre, bukod sa Purple Wednesdays, tuloy-tuloy rin ang pagpopromote natin ng safe and healthy workplace at katuwang natin dyan ang Occupational Safety and Health Center. Kaya mamaya, makakasama natin no less than ang Executive Director ng OSHC, si Engineer Jose Maria S. Patino, para malaman kung paano ba natin pinaliligpin ang pag-promote ng occupational safety sa ating mga lugar.
Bago yan, good news muna tayo. Good news mga kamanggagawa, Dole, mas lalong pinaiigting ang Hotline 1349. Pakinggan natin ang ulat mula kay Denzel San. Dole Hotline 1349, lalong pinagtitibay para sa mas maayos na serbisyo. Mas pinagtitibay pa ng Dole ang sarili nitong Hotline 1349 para sa mas mabilis at maayos na serbisyo sa mga manggagawa ngayong 2026. Nakipagtulungan ng Dole sa Information Technology and Business Process Association of the Philippines o IPBAP at Found Ever upang sanayin ang mga hotline agents sa industry-level customer experience skills. Saklaw ng pagsasanay ang aktibong pakikinig, empatya at epektibong komunikasyon habang ibinahagi rin ng mga ahente ang kanilang karanasan sa pagresolba ng mga reklamo ng manggagawa. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng frontline capability ng Hotline 1349, tiniyak ng Dole na ang bawat tawag ay maaasikaso ng mabilis, maayos at may malasakit sa manggagawa. Ang mga manggagawa na may tanong o alalahanin tungkol sa labor matters ay maaaring tumawag sa Dole Hotline 1349 mula Lunes hanggang Biyernes, 6 a.m. hanggang 10 p.m. Pakinggan naman natin ang naging kick-off event ng Dole kaugnayan ng National Women's Month Celebration mula naman kay Gasel Tispe. Dole, nakatanggap ng komendasyon sa COA sa mahusay na paggamit ng pondo sa gender development. Pinuri ng Commission on Audit o COA ang Department of Labor and Employment sa mahusay nitong paggamit ng pondo para sa mga programang pang-gender at development o GOD. Ayon sa Audit Observation Memorandum para sa calendar year 2025, inilaan ng Dole ang mahigit 20 bilyon o 78.54% ng taunang budget para sa mga GOD-related programs at 99.18% nito ay nagamit ng buong buo para sa mga Pilipino. Saklaw ng mga programang GOD ng Dole ang suporta sa mga MSME, job fairs, career guidance para sa estudyante, at labor market information, kasama rin ang capacity building para sa sektor at Dole personnel at awareness campaigns laban sa gender-based violence at para sa gender sensitivity. Napansin din ng COA ang pagsasama ng GOD mandate sa mga pangunahing programa ng Dole tulad ng Labor Education, Child Labor Prevention and Elimination Program, Labor Inspection Program, Family Welfare Program, Integrated Livelihood and Emergency Employment Program, Public Employment Services, Government Internship Program, at Special Program for Employment of Students. Kasama din sa mga pinuri ang mga inisyatibo ng Dole sa pagpapalakas ng GOD information dissemination, mga orientation at training sa non-discrimination, SOGSC, Magna Carta of Women, diversity, at iba pang God-related topics. Good news naman tayo mula sa National Labor Relations Commission. Alamin natin ang detalye mula kay Lay Pertonius. Dalawang manggagawa nakakuha ng 5.2 million pesos at 3.1 million pesos claim sa tulong ng NLRC. May dalawang kasong may kinalaman sa alitang paggawa ang matagumpay na naayos ng National Labor Relations Commission or NLRC ng Dole sa Quezon City. Naipaayos ng NLRC National Capital Region Arbitration Branch ang disability claims ng isang OFW seafarer na nagkakahalaga ng 5.2 million pesos matapos magharap ang manggagawa at ang kinatawa ng Manning Agency sa isang settlement conference sa tanggapan ng labor arbiter. Sa hiwalay namang kaso na resolba sa ilalim ng Single Entry Approach or SENA ang monetary claims ng isang head of operations mula sa isang financial institution na umabot sa 3.1 million pesos sa pamamagitan ng conciliation mediation. Ayon sa NLRC, patuloy nitong pinatitibay ang mabilis, patas at abot kayang pagresolba ng mga alitang paggawa para sa kapakanan ng mga manggagawa sa loob at labas ng bansa. Balita naman mula sa ating mga rehiyon, pakinggan natin mula sa Lambak, Cagayan, mula pa rin kay Lay Ordonez. 1,000 residente ng Abulog nakinabang sa Dole Serbisyo Caravan. Halos 1,000 residente ng Abulog, Cagayan ang nakinabang sa iba't ibang programa at serbisyo ng Dole sa ginanap na Serbisyo Caravan nitong 27 ng Pebrero. Layunin ng caravan na maihatid ang serbisyo sa mga residente na kailangang bumiyahe ng malayo para ma-access ang Dole office sa lungsod. Bahagi ito
ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na dalhin ang serbisyo sa malalayong komunidad. Sa ilalim ng Dole Kabuhayan Program, naipaabot ang 1.3 milyong halaga na tulong pangkabuhayan sa 13 individual na benepisyaryo, isang Fisherfolk Association at 30 benepisyaryo ng Child Labor Prevention and Elimination Program. Humigit kumulang 400 aplikante rin ang nai-profile bilang prospective beneficiaries ng TUPAD program. Kasama rin sa caravan ang Career Development Support Program na dinaluhan ng mga estudyante ng grade 10 and 12 kasama ang kanilang mga magulang para sa career guidance. Kasama rin sa caravan ang Career Development Support Program na dinaluhan ng mga estudyante ng grade 10 and 12 kasama ang kanilang mga magulang para sa career guidance. Nagsagawa rin ng orientation para sa mga benepisyaryo ng SPES. Isinagawa ng DOLE ang technical and advisory visits sa mga micro-establishment at labor education sessions para sa mga employer at manggagawa. At magandang balita mula naman sa Region 12, hatid yan ni Denzel Sandigan. Rubber plant workers sa Cotabato nakatanggap ng wage differentials matapos ang labor inspection. 24 na manggagawa ng isang rubber processing plant sa Cotabato Province ang nakatanggap ng wage differentials matapos matukoy ng DOLE Stock-Sergeant ang underpayment sa kanilang sahod sa isinagawang labor inspection. Nakita sa isinagawang inspection ang kakulangan sa pagbabayad ng minimum wage, overtime pay, holiday pay at premium pay para sa special non-working holiday. Ayon sa Wage Order RB12-25 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ang kasalukuyang daily minimum wage ay 460 pesos para sa non-agriculture at retail service establishments at 443 pesos naman para sa agriculture establishments. Matapos ang inspeksyon, itinama ng management ang mga paglabag at na-release ang karampatang wage differentials sa mga apektadong empleyado. Ipinapakita ng kasong ito ang papel ng Labor Inspection Program ng DOLE sa pagtitiyak na tama ang sahod ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na wage orders at labor standard laws. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Occupational Safety and Health Center Executive Director Jose Maria S. Patino. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras natin, 14 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. It has always been an important goal of the government to improve workplace conditions in the Philippines. In 1982, the Department of Labor and Employment prepared a concept paper creating an institution on occupational safety and health from which foreign aid could be tapped. 1984, the Japanese government responded positively to the call. 1986, an agreement was signed for a 300 million peso grant aid, a project-type technical cooperation under the bilateral grant of the Japanese Official Development Assistance Program through the Japan International Cooperation Agency, March 12, 1987. The groundbreaking ceremony was held on a 2-hectare lot in North Avenue, Quezon City, with then-President Corazon C. Aquino as guest of honor.
November 4, 1987, Executive Order 307 was signed, creating the Occupational Safety and Health Center as a special department under the Employees Compensation Commission. And on the Labor Day or May 1 of 1988, OSHC officially started being part of the government's efforts to better the working conditions of the Filipino workers. Based on its mandate, vision, and mission, the OSHC champions the cause of work safety and health in the Philippines. Programs to promote health and safety of workers are carried out through the following. The Office of the Executive Director, who oversees planning, implementation, monitoring, and evaluation of the OSHC operation. Under DOLE Administrative Order Number 56, Series of 2011, and DOLE Administrative Order Number 407, Series of 2017, the accreditation of Occupational Safety and Health, or OSH consultants and training organizations, as well as OSH practitioners and testing organizations for construction-heavy equipment, respectively, have been transferred to the Occupational Safety and Health Center. The Environment Control Division, or ECD, works toward eliminating work environment hazards and risks and controlling their ill effects on workers. It conducts researches to determine the presence of harmful environmental contaminants that affects workers' safety and health. The Safety Control Division conducts continuing studies, researches, safety audits, and technical inspections in work sites, with emphasis on hazardous machines, processes, and operations. It undertakes performance testing of personal protective equipment to ensure that manufactured PPEs conform with the set standards. The Training and Public Information Division, or TPID, plans, organizes, and conducts OSH training for a broad range of clientele. The TPID also maintains a library with an exclusive collection of books, journals, researches, and materials on occupational safety and health, which aid researchers and students pursuing studies related to OSH. TPID develops various training modules and conducts information dissemination activities. The Health Control Division conducts scientific researches on occupational health and formulates medical surveillance programs to assist enterprises in the early detection of occupational diseases. The division is among the few laboratories in the country that provides biological monitoring services to assess exposure of workers to chemical hazards such as heavy metals and organic solvents. And the Finance and Administrative Division, or FAD, provides fiscal management, human resource development, procurement of supplies, and general building maintenance in support of the total operations of the center. OSHC also prides itself in its valuable contribution to policies that promote workers' welfare. In fact, DOLE has issued department orders, labor advisories. Also, the OSHC was part of the technical working group that provided technical inputs for the crafting of Republic Act 11058, an act strengthening the occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof, which was signed by President Rodrigo Roa Duterte on August 17, 2018, that proves to be beneficial to its causes. Serving as the centerpiece programs of OSHC on increasing awareness and strengthening commitment to safer and healthier workplaces nationwide are these two major events which are held every 2 years. Gawad Kaligtasan at Kalusugan, or GKK, is a national award given by the Department of Labor and Employment to companies and individuals with outstanding achievements on work safety and health. The National Occupational Safety and Health, or NOSH Congress, a venue for exchange of experiences and news trends on OSH.
and Vision 1 Million, which aims to promote the culture of occupational safety and health as a way of life for all Filipinos. Ligtas ang maingat is not just a hashtag for OSHC. It's a way of life for the people, for the workers, and for the nation. Nagbabalik po tayo sa ating programa, Dole sa AFP Radio. Mas lalo pong pinahigting ng Department of Labor and Employment ang mga programa at serbisyo upang isulong ang occupational safety and health. At balita ko, partner, meron tayong isa-celebrate at isang patimpalak na pangungunahan ng OSHC patungkol nga dyan sa ating advokasya na yan. Alamin po natin ang detalye ng selebrasyon ng Dole ukol dito mula kay OSHC Executive Director Engineer Jose Maria Batin. ED Jomar, magandang umaga po at welcome sa Dole sa AFP Radio. Yes, magandang umaga, Miss Carla. At of course, magandang umaga, team. At sa mga taga-subaybay ng inyong programa dito sa Dole AFP Radio, bumabati rin ako sa mga kasama ko dito sa Occupational Safety and Center at sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay nitong programa nyo para ipahatid ang iba't ibang aspeto ng paggawa kasama na ang kaligtasan at kalusugan. Sabi nga ni Carla kanina, meron tayong ipinagdidiwang Yes, na celebration. Yes. So, yan At yung mukha pong sa susunod na linggo yan, sir, no? Yung ating pong ika-4 na Occupational Medicine Week. Ayan po. Kailan ba yan, sir? Ano po ba yung may particular date po ba? Tsaka ano po ba yung parang theme or layunin po natin ngayong year, sir, dyan? Yes, tama. Carla, sa susunod na linggo to, yung pagdidiwang natin yung ika-4 na, the 4th Occupational Medicine Week dito sa ating bansa. Ito ay nagsimula noong 2022 na kung saan, nilagdaan ng dating Pangulo natin, si President Duterte, yung Presidential Proclamation na 1316 na itinatalaga po ang 3rd week ng March of every year as the Occupational Medicine Week. So itong darating na linggo, isa-celebrate na natin ang ika-4 na Occupational Medicine Week. Ngayon, ang pangunahing layunin nito ay paigtingin ang kamalayan o awareness ng mga kamanggagawa natin, sa mga strategies upang mapigilan at makontrol ang mga sakit at pinsala sa lugar ng paggawa. So nais din nating mabawasan ang mga kaso ng work-related disability at pagkamatay sa pamamagitan ng pagtutok sa kalusugan ng manggagawa sa iba't ibang bagay na aspeto. Halimbawa, katulad ng work environment, paggamit ng makinarya at iba pa. At higit sa lahat, Carla, team, gusto rin nating kilalanin ang efforts ng lahat ng occupational medicine professionals sa ating bansa. Marami sa kanila ay frontliners din, So ito yung pagdiriwang din ng kanilang contribution sa ating bansa. Yes, oo. Napakadami nating sineselebrate po ng ED saka Sir Team. And napaka-importante na isa talaga sa talagang ina-advocate natin yung occupational safety and health. Particular na para sa ating mga manggagawa. Since nabanggit na natin itong Occupational Medicine Week, ED Jomar, saan po ba nakasentro yung tema ngayong taon at bakit ito po yung napili nating tema na tugunan ngayong celebration po, ED Jomar? Yes, ang tema natin for the 4th OM Week ay Safeguarding Health and Advancing Decent Work in Occupational Medicine. Kasi nga, sumasabay lang tayo sa agos ng panahon, katulad ng mga technology, information technology, artificial intelligence, at iba pang mga nababago, kasama na rin yung mga transformative forces like climate change. So inuugma po natin ang tema natin sa bawat taon, sumasabay tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. So doon tayo humugot para sa tema ngayong 4th Occupational Medicine Week, which is Safeguarding Health and Advancing Decent Work in Occupational
medicine. So, yun po, no? Ito naman tema na to, hindi lang to binuo ng Occupational Safety and Health Center. Tayo po ay nagkonsulta, okay, sa mga occupational medicine professionals, sa mga asosasyon na may kinalaman sa kaligtasan at kalusugan sa paggawa. So napili natin ito upang kilalanin ang mga bagong panganib na hinaharap ng ating mga kamanggagawa tulad ng heat stress at psychosocial risk na critical sa kabuuang well-being ng ating mga manggagawa. So kasama po yan sa programa ng kaligtasan at kalusugan ng mga lugar ng paggawa, yung pagtugon sa mga hazards tulad ng heat stress at psychosocial risk. So sa pagkilala po, sa pagkilalang ito, nag-evolve na ang work-related risk and hazards. So nais nating pataasin ang antas ng kamalayan o awareness ng bawat isa nang sa gayon ay maging mas mabisa rin ang ating pagtugon sa mga ito. Kasi dapat, team, saka Carla, no, dapat responsive ang occupational safety and program. So huwag tayo maging traditional, ano? Kasi kung traditional tayo, baka mag-suffer ang prevention. So dapat umayon din po ang mga programa sa mga kasalukuyang panahon. Yes. Opo, kasi no, lumalawak po yung mga issues and concerns sa occupational medicine or sa occupational safety po dito ngayon pong itong makabagong panahon na. So dapat nakakasunod din po yung ating mga estratehiya at para rin po mabigyan natin ng tamang serbisyo yung ating mga manggagawa. Very fitting yung team. Yes, Kasi very talagang, hindi tayo na-outdate Oo. doon sa mga emerging Sabi nga ni issues. ED, nakakasabay. Kailangan nakakasabay ang occupational medicine sa kung ano man yung mga issues na kinakaharap ng ating mga kamanggagawa. ED, pagdating naman po sa mga programa na inihanda po natin sa pagdiriwang po ng Occupational Safety Week, ano-ano po ba yun and maaari po ba itong lahukan ng mga kamanggagawa natin? Meron po ba tayo na pwede silang makasama natin, yung mga manggagawa po natin sa pribado at pampublikong sektor? Yes, Carla, Tim, so ito naman ay selebrasyon ng buong bansa. So bukod sa events na inorganize namin kasama ang Philippine College of Occupational Medicine, we also are encouraging ang mga kumpanya, mga lugar ng paggawa na to celebrate with us. In particular, meron mo kaming inihanda dito sa itong darating na Biyernes, March 13, gaganapin ang ating Occupational Medicine Press Conference sa Giginto, Bulacan. Dito po kasama namin ang Philippine College of Occupational Medicine. At sa March 17 naman po, sa Iloilo naman po ang Occupational Medicine Forum. So sa Iloilo po ay nag-send na rin kami ng imbitasyon sa mga lugar paggawa na samahan tayo sa ating March 17 event sa Iloilo. Kasama rin po namin dito, sana makarating po si Yusek Juni Egargo at yung mga governing board members ng ECC at ng Occupational Safety and Health Center. Ngayon, nag-commit na rin po atin si ED Kaima ng Employees Compensation Commission. Okay, so then sa March 18 to 20, dito naman papasok yung hosting namin ng mga webinar series na kung saan everybody is invited. Ito naman ay nasa FB namin. Ito lang para bigyan ko kayo ng latag. Ano ba ang mangyayari dito sa webinar series natin? Sa day 1 po, mainstreaming universal healthcare in occupational medicine practice kasi marami rin katanungan ang mga kumpanya at ang mga kamanggagawa natin, paano ba maging part nitong universal healthcare, paano mag-enroll, paano mag-register. So dito sa day 1, i-mainstream natin yan para yung mga katanungan tungkol sa universal healthcare ay mabigyang katagunan. So nag-i-invite po kami ng mga resource persons na angkop na magbahagi ng mga impormasyon tungkol dito sa mga subject matters natin sa March 18 to 20. Ang day 2 naman natin, organizational factors that influence the implementation of standards for the public sector. Kung matatandaan nyo, Team Carla, meron tayong standards for the public sector. It was a joint issue once na nangyari sometime in May 2020 na kung saan lumagda ang DOLE, ang Department of Health at ang Civil Service Commission. So tinitingnan natin, in fact, in relation to this, meron kaming research na ginagawa na kung saan tinitingnan namin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kung paano sila nagko-comply
dun sa OSH standards for the public sector. At ang day 3 natin, hindi na rin tayo lalayo. Since ito'y buwan ng Marso, nga pala, no, Happy Women's Month pala sa ating lahat. Ano? Since ito'y buwan din ng Marso, ito rin po ang buwan ng fire prevention. This is the fire prevention month. So for day 3 ng ating webinar series ay fire prevention for a productive workplace. Kasi nga, no, even if you go by the records ng Bureau of Fire Protection, ano, marami ring kumpanya na nasasalanta ng sunog. Pero yun nga, no, kung i-analyze natin, kayang i-prevent yan. So dito sa day 3, pag-uusapan, ano ba ang mga elemento o sangkap para maiwasan natin ang sunog na posibleng mangyari, hindi lang sa ating lugar ng paggawa, pati sa sarili nating mga tahanan. So, Tim and Carla, ang mga webinar series na to ay bukas para sa lahat. So sa mga advocates, employers at kamanggagawa mula sa pribado at publikong sektor, these webinars will be a good opportunity to learn more about topics related to occupational health, occupational safety, and occupational medicine, and which are relevant to our current context from occupational medicine and occupational safety and experts themselves. So again, inaanyayahan po namin ang lahat na makiisa sa ating mga aktibidad para sa Occupational Medicine Week upang sama-sama nating mapagtibay ang kultura ng prevensyon sa ating mga lugar paggawa. Ano, ang gaganda ng mga topics, Edie. At lahat po yan available, no, sa ating free. Pwede niyong ma-access doon sa Occupational Safety and Health Center na Facebook page. Ayan. Abangan yung mga updates, Yes, yung schedule, mga activities for the Occupational Medicine Week. At kasabay nga po ng ating programang inihahanda para po sa pagbubukas next week ng Occupational Medicine Week ay naglunsad naman po tayo last week, ED, ng 14th Gawad Kaligtasan at Kalusugan. Ano pong muli ang layunin nitong GKK-ED at meron po bang pagbabago sa edisyon ngayong taon? Yes, tama ka, Tim. 14 Gawad Kaligtasan at Kalusugan. Pag nag-compute ka nga, Tim, baka nung panahon na sinimulan to, kayo ni Carla, batang-bata pa, no? Mga 1990s pa to kasi it's the 14th episode. Ito ay once every 2 years or biennial. So ang Gawad Kaligtasan at Kalusugan ay kumikilala sa mga kumpanya at individual na may pinakamahusay na programa pagdating sa kaligtasan at kalusugan. So ang pangunahing layunin po natin sa GKK ay palakasin ang ating culture of prevention. Okay? At hikayatin po ang lahat ng mga sektor na magtulungan para sa kaligtasan ng ating mga kamanggagawa. So ngayong 14th episode, Team Carla, meron tayong mga mahalagang pagbabago. Hindi lang tayo nakatuon sa physical hazard. So by the same token of our core principles in the Occupational Medicine Week, pinalawak din natin ang focus ng Gawad Kaligtasan at Kalusugan para isama ang psychosocial well-being at pagtugon sa mga unseen hazards gaya ng stress at mental health concerns na dulot ng makabagong teknolohiya at automation sa trabaho. At ang isa pang pagbabago dito, di ba, I'm sure, alam naman nating lahat, nagkaroon tayo ng bagong implementing rules and regulations ng Occupational Safety and Health Law o yung RA 11058. Okay, so in that light, mababago rin ang ating mga parameters pagdating sa Gawad Kaligtasan at Kalusugan to align it. Okay, i-align na natin sa DOLE Department Order 252, which is the revised implementing rules and regulations of the Occupational Safety and Health Law. So we are pleased to have launched a more streamlined platform for GKK to ensure efficiency and transparency in the whole process, including application and validation. So, nung March 4 po, yung NCR segment na launch na natin. Kahapon lang, nilaunch natin sa 4A din, sa Calabarzon area. So, itong darating na Biyernes sa Region 3 naman. At sa March 17, kasama po, pagkatapos ng OM Week, meron din tayong session. Okay? Parang session on Gawad Kaligtasan at Kalusugan. Yun naman ang launch natin sa Visayas. And if I remember it right, March 24 naman po, ila-launch to sa Cagayan de Oro. So yun po yung launching natin, schedules. Although hindi natin
mapupuntahan bawat region. Pero hinikayat namin, ito naman ay nasa FB Live namin, nanonood na panoorin ang mga launches natin ng Gawad Kaligtasan at Kalusugan. Kasi dito, binabanggit natin in details ano yung mga parameters, paano sumali, sino pwedeng sumali. So lahat po niyang detalye na yan ay binibigay natin during the different launches. So bukas ang GKK sa lahat ng private companies, government agencies. Nung nakaraang GKK, nung 13 GKK, meron pong nanalo na taga-gobyerno. Again, if I recall it right, Department of Science and Technology ng Region 9 ng Zamboanga. So kasama rin sa GKK, open din po to sa microenterprises at sa mga miyembro ng informal sector, pati na rin ang individual na mga safety net advocates natin, safety net practitioners. So pinaka-importante po na ang kumpanya ay walang naitalagang fatal or disabling injury sa loob ng selection period. So yun po napakalaga dito, wala kang fatal o disabling injury. Ibig sabihin ng disabling, medyo grabe na yan. So, kung wala ka naman nun, okay, pwede kang sumali. Yes, pwede, Carla, pwede, team. So, zero fatality po ang hinahanap natin din. So, dapat din ay walang pending violation sa labor standards at OSC compliance sa anumang ahensya ng gobyerno. Kasi kung titignan nyo, hindi lang naman DOLE ang merong mga regulasyon pagdating sa kaligtasan at kalusugan. Nandyan din po ang DTI, nandyan din po ang DPWH, nandyan din po ang Department of Energy at iba pang ahensya ng gobyerno. So dito po katulong natin sila at syempre katulong natin ang DOLE kasi sa entry level pa lang dapat wala ng pending violations. Hindi lang po sa kaligtasan at kalusugan, kundi sa pangalatan sa labor standards. Kasama na ho dyan ang general labor standards. So para sa kompletong checklist, Tim at Carla, ng requirements at para ma-download ang application forms, maaari po kayong bumisita sa ating official GKK platform. Okay, i-recite ko lang, Tim. Carla, oshc-gkk.com. O kaya naman ay tingnan natin sa aming Facebook page sa Occupational Safety and Health Center. So marami nang nagpapahatid ng kanilang interest na mag-apply sa ating Gawad Kaligtasan at Kalusugan, itong 14th episode. Historically, in the past 2 episodes ng GKK, umaabot sa 200 plus ang nag-a-apply. Tapos umaabot din po sa mga 80 plus ang lumulusot hanggang validation. Diba? So, dalawang levels nga po pala ang ating GKK. Mamaya, mas ipapaliwanag ko yun. Kung paano yung levels o paano yung layers ng pagiging GKK awardee. Ayun, sir, gusto ko lang i-highlight bago tayo pumunta dun sa selection process, yung 14th edition po pala ngayon, ED, ay kasabay nga na sumasabay din dun sa mga pagbabago ng occupational safety ng sektor ng yan, sektor ng occupational medicine, kasi nabanggit nyo ED, kasama na rin yung unseen hazards. Yun yung magandang sinabi ni ED kanina, yung social well-being, mental health, yan, 'di ba? So kasama na rin yan sa tinitignan natin dahil kinikilala natin na hazard din yun pagdating sa ating mga lugar pagawa. Yung mga growing concerns sa mga workplaces. Kaya maganda rin na-include na dito sa ating celebration, both sa OM at dito sa GKK. Yes. Nabanggit nga din kanina ni ED yung qualification. Oo. Pwedeng sumali dito sa GKK. Ilan nga dito, dapat zero fatality. Oo. At compliant dapat sa mga labor standards. Siyempre, oo. Kasi minsan pag compliant ka talaga sa lahat, talaga ma-achieve mo yan, yung zero fatality. So, napaka-importante yung compliance natin, especially sa general labor standards. Regarding naman po, ED, sa pagpili natin ng karapat-dapat ng mga individuals at groups dito sa recognition natin through GKK, paano po ba natin sila pinipili? So yun two-tiered dyan, yung proseso natin. Ibig sabihin, kailangan dumaan muna sa masusing screening at validation sa regional level na kung saan ang mangunguna po dyan sa prosesong yan, yung ating mga DOL regional directors. Okay? Kasi nga, ang gusto sana namin mangyari, kung nasala na to sa regional level, nasala na ng ating regional director at
may ownership sila, no, na itong mga kumpanya na to na kung saan sila may jurisdiction ay maganda ang mga modelo, ang practices nito pagdating sa kaligtasan at kalusugan. At kung sino po, Team Carla, ang mananalo sa regional level, yung po automatically ang aakyat sa national level. Yes. So Sila mag-aalala. pagdating sa national level, meron tayong National Board of Judges. So na binubuo ng mga eksperto, no, mula sa sektor ng gobyerno, labor sector at employer sector. So kasama ho sa mga National Board of Judges natin yung mga occupational safety net organizations katulad ho ng Philippine College of Occupational Medicine, Association of Safety Practitioners in the Philippines, Safety Organization of the Philippines. So yan po, kasama po sila. So hindi po Occupational Safety Net Center lang ang mag-judge dito, no? Mas maganda yung perspektibo, no, na kukunin natin na walang partiality, no? Kaya natin isinasama dito ang iba't ibang sektor, pati ang iba't ibang partners at stakeholders natin pagdating sa kaligtasan at kalusugan sa paggawa. So sila po ang magdidesisyon kung sino ang karapat dapat para mahirang bilang national champion. So ang hinahanap talaga natin sa GKK ay ang mga institusyon at individual na may natatanging tagumpay sa pagtugon sa pangangailangan ng mga kamanggagawa natin sa kanilang lugar paggawa at sa kanilang mga community, no, komunidad. So hindi lang natin ibinabakso, no? Okay, isinasara doon lang sa loob ng lugar ng paggawa kasi ang mga lugar paggawa meron tayong tinatawag na corporate social responsibility. Paano sila nakakatulong sa mga locals nila, paano sila nakakatulong sa mga barangay, komunidad sa kanilang area. So sa larangan pa rin ng kaligtasan at kalusugan. So following the launch of the 14 GKK here in the National Capital Region, interested institutions and individuals may already initiate their application process. So ready na po ang Occupational Safety Net Center tumanggap ng mga applications. Nandun po, no? Pwede nilang ma-download yung form, nandun yung mechanics po. Sundan, go by the checklist, go by the mechanics. Yan po ang advice namin sa mga merong intensyon sumali dito sa 14 Gawad Kaligtasan at Kalusugan. So sa puntong ito, Team Carla, hinahayaan din namin ang lahat na suportahan ang regional launches ng 14 GKK. Okay, so yun nga, no? Natapos na tayo sa NCR. Region 4A natapos na rin sa Friday sa area ng Bulacan at sa March 24 sa Cagayan de Oro tayo. Ayan. So kung yung ating mga companies, mga establishments, kung sa tingin nila, or pati mga public sectors Yes. Oo, kasama rin. So kung sa tingin nyo ay pasok kayo dun sa mga criteria na hinahanap para sa ating 14th Gawad Kaligtasan at Kalusugan, yan, mag-submit na kayo ng inyong mga entries. Oo. Ang naintindihan ko doon sa paliwanag ni ED Jomer is hindi lang best practices yung hinahanap natin. Yes. Kundi yung may exceptional na implementation ng occupational safety and health Kumbaga program. outstanding sa Yes. pag-implement ng kanilang OSH program. So, go na. Mag-submit na ang lahat. Kung may nais naman pong humingi ng assistance ni Jomar sa paggawa ko lalo o pagpapatupad ng kanilang OSH program o kailangan po nila ng assistance hindi po dito sa pagsali sa GKK, paano at saan po nila maaring makontak ang inyong tanggap? Tim, Carla, no, maaari nilang bisitahin ang aming website oshc.dole.gov.ph para sa mga pangkalatang impormasyon o pwedeng dumiretso po, no, dun sa oshc-gkk.com para sa lahat ng mga detalye, requirements at forms na may kaugnayan sa GKK. At pwede silang tumawag sa amin, para may makausap na technical staff na magpapaliwanag, okay, kung paano sila makakasali dito sa 14th Gawad Kaligtasan at Kalusugan. Aktibo rin po ang aming Facebook page. I-search lang, Occupational Safety and Health Center. Nagpo-post po kami rito rin ng mga updates, schedule ng free webinars at trainings. Maaari rin kayong mag-send ng message para sa inyong mga katanungan. Pwede pong tumawag. Ito po yung numero ng Occupational Safety and Health Center. 8929-6036 hanggang 39. Or you can send us your through email.
you can ask us through email. Ang email po namin ay oed@oshc.dole.gov.ph. Lowercase o, puro maliliit na letra lang yan. Kung kayo po ay nasa probinsya, yun nga pala, no? Doon sa aming promotional video, hindi nabanggit to, no? Pero meron kaming regional extension unit sa lahat ng regions. So kung yung mga nasa regions po, no, hindi nyo na kailangan bumiyahe sa aming main office dito sa Quezon City. Meron po tayong OSHC Regional Extension Unit sa bawat region na handang magbigay ng technical assistance at mag-facilitate po ng mga kasanayan o training. Ayun. So, hindi lang dito sa NCR pwedeng maabot ang OSHC, no? Para dun sa mga establishments natin or yung mga gusto na maging candidates para dito sa ating mag-nominate ng kanilang mga opisina para dito sa GKK, pwede kayong pumunta dun sa mga regional extension units ng OSHC sa inyong rehiyon. Natatagpuan yan sa mga regional offices ng DOLE. Oo, nandyan din yan. So, at this point, Edie, kunin na lang po namin ang inyong mensahe ay sa pagdiriwang po ngayong taon ng Occupational Medicine Week at bigay na rin po siguro ng paalala sa ating mga kamanggagawa at namumuhunan ngayon po na nag-uumpisa na po yung panahon ng tag-init, Edie. Go ahead po. Yes, unang-una, again, inaanyaya namin lahat na makiselebrate po tayo. Okay, sa 4th Occupational Medicine Week during the 3rd week of March. Okay, so sa pagdiriwang natin ng OM Week or Occupational Medicine Week, ang hangad lang po natin ay matiyak ang kaligtasan, kalusugan at kaginawahan ng bawat manggagawa sa gitna ng mga bagong hamon sa trabaho. Ngayong tag-init, nabanggit nga ni Carla, no? Nagse-set in na ang summer, ano? Tag-init, ano? So nakikiusap po ulit kami sa mga lahat ng employers, sa workers na seryosoy natin ang banta ng heat stress. Meron pong labor advisory dyan, ano, na in-issue ang ating buting Secretary Benny Lacuesma, na kung saan nandun yung mga alituntunin para ma-address natin ang heat stress sa lugar ng paggawa. So wag pong kalimutan ang sapat na pag-inom ng tubig at pahinga, di ba? Lagi rin nating tandaan, Carla, Tim, ano, na ang inyong kalusugan ang pinakamahalagang puhunan ng inyong pamilya at ng ating ekonomiya. So yun po ang mensahe natin na nagmumula dito sa Occupational Safety and Health Center. Ayan. Maraming salamat po, Edie Jomar, sa inyong pong panahon at syempre sa inyong pong time. Kahit kayo po ay very busy dahil nga po naglulunsad na tayo ng ating 14th GKK nationwide. Kaya talaga naman pong pinapasalamatan po natin ng OSHC para sa pagkakataon po na ito. Thank you very much again, Edie Jomar, at sa buong OSH. Stay safe po, Edie. Okay, thank you. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa OSH sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines na matatagpuan sa kanilang websites. Hanapin lamang ang oshc.dole.gov.ph. Ang address po ng kanilang tanggapan ay nariyon din sa kanilang website. Ayan. At syempre, no, para sa iba pang mga labor-related na tanong, or kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, ayan, bukas din po yung ating DOLE Hotline 1349. Dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. At syempre, Sir Tim, no, nabanggit kanina ni Edie, sa mga regional extension units ng OSHC, maaari din silang pumunta pag meron silang tanong related sa GKK or kaya naman sa mga iba pang OSHC-related concerns. Yes, at maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o magbigay ng direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Hanapin niyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin po yan, mga kamanggagawa. At syempre mag-follow din sa aming TikTok, Instagram, X, pati na rin YouTube accounts para lagi naman kayong updated sa mga balita at programa at nahatid ng DOLE para sa inyo. Ayan, i-type nyo lamang po at dolegov_ph. Kami rin po ay nasa Viber. Hanapin nyo lang po ang aming Viber community channel. #Serbisyong DOLE. At isa na naman po episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa, sa susunod na episode, which is Tuesday. Tuesday na. Ang Yes. programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito sa ating programa.
sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga kasama sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako po muli si Tim Latera. Yes, sa ating pong mga kamanggagawa dyan at sa ating mga establishments po at pati na rin public offices na may zero fatalities. Ayan, mag-join na po tayo sa 14th Gawad Kaligtasan at Kalusugan. Ayan, mag-send lang po ng inyong mga nominations. Ako naman po si Carla Malabanan. Tutok lang po ulit sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang po yan sa DOLE sa AFP Radio. Ang oras po natin, 11:51 ng umaga. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.